So, yun po. Yung tatlong bagay na yun, yun yung kakailanganin nyo talaga. I hope na isinulat nyo siya para po mas maintindihan nyo. Ngayon, bakit ganun? Bakit kailangan nyo siya sa trading? Bakit tatlo lang? There's no other things na kasi for me, nakakailanganin nyo. Sa trading po kasi, the more na mas simple, the more na mas okay. Less yung magiging confusion. Tsaka mas madali mo siyang magagawa. Ang trading po kasi, pag ginawa mo siyang komplikado, mas magiging komplikado po. Sabi nga nila, di ba yung case, alam niyo po ba yon? Yung keep it short and simple, stupid. Kasi pag madami kang nasa chart, madami kang mga ek-ek, malilito ka. And ang profitability mo as a trader, hindi kung gaano katagal mong titignan yung chart, gaano mo katagal i-analyze yung mga ganyan, yung mga highs, yung mga lows. Ang profitability po is nasa execution. So once you press the buy or sell button, that's it. Once you execute, that's it. Yung mga things kasi na to, dun siya pumupunta sa part ng trading psychology na. So yan, so sulat ko lang po ulit para yan. Pasensya na po kayo sa sulat ko. Yan. So, ito yung dollar nasa loob ng triangle, strategy, and then risk management, and then trading psychology. Ito po, bakit siya symmetrical triangle? Kasi yung triangle, kahit baliktarin mo yan, triangle pa rin siya. So, pwedeng ang nasa taas mo is yung trading psychology, or yung nasa taas mo, magaling ka mag-risk management, it doesn't matter. Kasi, itong tatlo na to, kailangan meron ka. So, una sa lahat, bakit kailangan mo ng strategy? Bakit kailangan mong malaman ano yung strategy na mag-work sa'yo? Ano yung strategy na hindi mag-work sa'yo? Kasi dito nakabase yung magiging kapalaran mo. Masyado kasi kayo seryoso eh. Yeah. Dito nakabase kung ano yung magiging resulta ng trading. Kailangan mo ng working, kailangan mo ng strategy na alam mo na mag-work profitably in a long run. And then sabi ko nga, eto, meron na tayo. Etong strategy na to, may mga branches yan. I will show you some of the branches ng strategy na ginagamit natin. Kasi po, in order for you na maging magaling ka sa trading, kailangan mong i-test kung ano yung strategy mo. 'Di ba sir, sa ano ka, computer ka, parang mga engineering kayo, 'di ba? So pag may ginagawa kayo, kailangan niyo muna siyang i-test kung magwo-work ba siya or Yes, hindi. yes. 'Di ba? So same thing lang din po sa trading. And the good thing about that one is since nagpa-mentor kayo and meron po tayong strategy na ginagamit. Kasi parang ganito 'yan. Halimbawa, ito si Kevin. Yan. Yan. Meron siyang hawak sir na palakol. And then meron siyang puputulin na puno. So kailangan, pag nag-umpisa kang mag-trade, you will stick to one strategy lang. It's either yung alam mo na strategy and then iba-backtest mo siya, pag-aaralan mo. Or kung wala ka pa, I can teach you kung ano yung strategy na ginagamit natin. In order for you na ma-break tong puno na to or tong kahoy na to, kailangan ang swing mo niyan dito. Isa, dito, dito. Mamimili ka lang. Diba, ito yung strategy 1 mo, ito yung strategy 2 mo, ito yung strategy 3 mo. So mamimili ka ngayon kung saan mo siya isi-swing. Kasi pag swing mo dito sa taas, mga ilang swing ka, 5 try ka, hindi siya nag-work, tinigilan mo na, nag-swing ka dito, tinigilan mo na, nag-swing ka dito, tinigilan mo na, hindi mo mapuputol yung puno. Diba? Hindi mo mapuputol yung kahoy. Pero pag ang ginagamit mo lang is isang strategy, halimbawa strategy number 2, dito ka lang pumapalo ng pumapalo, eventually, mapuputol yan. Eventually, mapag-aaralan mo, matututunan mo kung ano yung strategy na ginagamit mo. So, napaka-importante po nito. Nagbigay lang ako ng illustration. I hope na naintindihan nyo. You need to choose one strategy for your trading. And ang gagawin mo na lang is i-optimize mo yung mga strategy na yun. Tama po ba? So kasi, pagka iba-iba ka, hanap ka ng hanap. Halimbawa, natalo ka dito ng 10. Ay, hindi working tong strategy na to. Malay mo yung pang 11 hanggang 100, yun na pala, doon ka na pala mananalo, tinigil mo pa. Diba? Nakukuha nyo po, nagigets nyo. And for me, I can proudly say na I'm only using one strategy, which is yung strategy na ginagamit namin sa YB. Yan. Which is yung price action combined with other strategies.
So, yan. Okay na po tayo dito sa strategy na to. Yan. And don't worry about this one kasi meron po tayo. Sabi ko nga, kung may mahanap kayo na strategy na mag-work sa inyo, you can do that and I can help you optimize it. There are tons of strategy and lahat ng strategy is profitable po siya. To be honest with you. Basta alam mo kung paano gamitin. Alam mo kung paano i-apply sa sarili mo. Alam mo kung paano i-apply sa trading mo. Okay. So, ngayon, number 1, check. Okay. And then ngayon, yung risk management naman. How this risk management work? Kasi ganito po yun. Halimbawa, meron po kayong $1,000 sa account nyo. For example. Yan. Risk management, ganito po siya nag-work. Okay. Most of the trader or yung mga bago, most of the newbie, pag may pera sila, it's either let's say $100 or let's say $1,000 para mas feasible siyang tignan. So, let's say meron silang $1,000. They have this one. Yan. They have the strategy na napanood nila, nakita nila, nanalo ng ilang ulit. But they don't have this one. They don't have the risk management. Ang ending po niyan ganito ang mangyayari. They don't know how to manage their money. Ang trading po kasi is hindi yan pabilisan. Ang trading is hindi siya sprint. May isang mayaman ka na. Ang trading po is marathon yan. Unti-unti, galaw kang ganon, galaw kang ganon, galaw kang ganyan. Hanggang finish. Kasi ang trading po is based on probability. Probability means you never know kung ano mangyayari dun sa trade mo. You never know kung mananalo ka ba or matatalo ka ba. And that's the truth about trading. And you don't need to expect. But, if you have a proven strategy na alam mo, nabibigyan ka ng wins over time, then use that one. Hindi yung isang ganun lang. Kasi wala pong ganun. Sorry to say, pero kung instant money po yung hinahanap nyo, napipera kayo kaagad ng malaki, magiging honest po ako sa inyo. Hindi nyo po siya makukuha sa trading, especially kung nagsisimula ka pa lang. And ako po, hindi po ako profitable for like ilang years. It will take you siguro mga para matuto hindi po para kumita ng malaki agad. Para matuto. What do I mean matuto? There's wins and losses, but it will get better over time. Kasi ako, it took me maybe like 2 to 3 years bago ako talagang kumita. Bago talaga ako naramdaman ko na may kinikita na ako, alam ko na nanalo na ako. It took me that year. Why? Kasi I learned it a hard way. I learned it in a hard way, to be honest with you. And masyadong malaking pera yung naubos ko. Why? Kasi ito ako. And ito pong sinishare ko sa inyo is hindi ko po napanood, hindi ko po nakita or wala siya sa iba. Ito po is based on my experience. I've been jumping through different strategies na makakapagbigay sa akin nung yaman na gusto ko. Nung Lamborghini, magandang bahay, madaming babae. Di ba? Ang ending po na natalo. And kung tatanungin nyo po ako, I lost maybe siguro mga nasa M din. Yan. Hindi po 100,000. Sa peso hindi 100,000. Hindi 200,000, 300,000 or medyo malaki din po. Ito. Yan. Hindi ko na po sasabihin yung figures. Why? Because I learned it the hard way. And noong nagtatatalo na ako, that's when I decided na kailangan ko siyang pag-aralan. So, ito po, tinuturo ko sa inyo just to avoid the mistakes that I did in the past. Para po magkaroon kayo ng idea. Nakukuha po? Opo. Okay pa po ba kayo? Wait, mag-vape lang ako, sir. Sir. Yan. So, ngayon, dito na tayo sa risk management. Most of the people, they think they have this one. They have the strategy. Meron akong $1,000, meron akong strategy. I will use that one. Sabi ko nga, yung trading is hindi siya pabilis na mayaman ka na. Hindi po.
up, down, up, down, up, down. Kumbaga, gradual pero consistent. Ganun po dapat ang magiging basihan nyo kung paano nyo titignan yung trading. Sabi ko nga, ito yung isa sa pinakamahirap na gagawin mo sa buong buhay mo. Pero ito yung pinakamadali. Nakikita ka ng pera na hindi mo kinita sa lahat ng mga ginawa mo. 100% sure ako dun. 100% certain ako dun, sir. So, meron silang strategy. Tuloy ko na po to. And then, meron silang $1,000. Yung $1,000 nila, itataya nila yan ng, let's say, $100. Kasi wala silang risk management. They don't use this one. They don't know this one. So, kung magtitrade ka ng $100, looking forward na yung 100 mo magiging 200, magiging 300, magiging 500, if mananalo ka. Sabi ko nga kanina, yung trading is based on probabilities. You never know kung mananalo ka or matatalo ka. But there is a way para malaman mo kung ano yung edge na meron ka, which is sasabihin ko po mamaya. So ngayon, kung meron kang $1,000, you have only 10 lives. Yan. Meron kang $1,000, so meron ka lang 10 chance. Kasi po, yung pera nyo, once i-deposit nyo po yan sa mga account nyo, it's either sa Binance, it's either sa OKX, or kahit saan, hindi nyo na po pera yan. Kung gagamitin nyo yung pang trade, it's not your money anymore. Yung pera na i-deposit mo na gagamitin mo pang trade, it's not your money anymore. Just to be clear. Hindi mo na pera yun, not unless i-withdraw mo ulit para maging sayo. Nakukuha nyo po. Yung pera na nilagay nyo sa mga platform na pagtetradean nyo, it's not yours. Yung pera na dineposit mo dyan, magiging lifeline na yan. Ang tawag ko po dyan is lifeline. What do I mean by lifeline? So ngayon, eto ngayon yung buhay na meron ka, parang nag-game sir, di ba? Eto yung lives mo. At nasa sayo kung paano mo gagamitin yung lives mo na yan. Kung gagamitin mo siya ng 10, or gagamitin mo siya ng 20, or gagamitin mo siya ng 30, or gagamitin mo siya ng 40 times. It's up to you. Or gagamitin mo siya ng 50. Pero ang ideal kasi, pag magti-trade ka, let's say you have this balance, ang ideal po niyan kasi is ganito. Most of the people, they are aiming na ganito. Nagba-basketball po ba kayo? Nung kabataan nyo, joke lang. Dati, sir. Di ba? So ngayon, most of the people, ganito. Halimbawa, ito po yung court. Yan. Sorry. Ang pangit ko talaga mag-drawing. Ayan po yung court. Ito yung guhit ng court. Yan. Yan. Tapos nandito yung 3 points. Yan. Sorry po ah. Most of the people, andito sila. Okay. Halimbawa, ito si Kevin. Kasi ganito siya before eh. Meron siyang $1,000. Tumaya siya, nag-trade siya ng 100. So, malayo siya, nasa 3 points siya. Hindi naman talaga siya nagbabasketball. Parang kayo, hindi naman po talaga kayo nagtitrade. So, tumira siya dito. Kasi pag nandito ka, nakashoot ka, yung 100 mo tatama ng 300. Mananalo ka ng 300, 500, or sa isip niya 1,000, yayaman ka agad siya. So, since hindi siya nagtitrade or hindi siya nagbabasketball, pag tumira po siya niyan, palagay niyo papasok. Hindi po. Yeah. So, ngayon, una, talo. Siyempre. Pangalawa, let's say nakashoot siya. Uy, pumera ako. Ulitin ko ulit to. Pangatlo, sumablay. Pang-apat, sumablay. Nakashoot, sumablay. Siyempre, manggigigil siya nun. Habang natatalo ka, yung mood mo nag-iiba. Habang nananalo ka, maganda yung mood mo. Tama. Doon po pumapasok yung trading psychology, which is mamaya ituturo ko. So, ngayon, meron lang siyang 1,000. So, meron lang siyang ilang tira. Meron lang siyang siguro 10. Kung mananalo siya, meron siyang 15 to 20 chances. Tama po ba? Yan. Na tumira siya ng tumira dito, ang ending, masyadong malayo. Minsan, gusto pa niyang lumayo para mas malaki. Nakukuha niyo po.
Your chances are very low kung gantong strategy yung gagamitin mo. Kasi gusto mong yumaman agad. What if ang gagawin mo is ikaw si Kevin? Alam mo sa sarili mo na hindi ka pa marunong. Bakit ka titira dito? Bakit ka gagamit ng $100 kung meron ka lang 1,000? What if ganito? Ikaw si Kevin, dito ka, malapit sa court. Yan. Kung tumaya ng 100, taya ka lang ng 10 or 20. 1 to 2% ng 1,000. Sumablay ka man, it's okay. Makashoot ka man, it's okay. Sumablay ka, okay. Pero, madami ka. Kung 10, meron kang 100 chance. Yan, 100% chance. Kung 20 ka naman, meron kang 50 na free throw. Nakukuha niyo po. So ngayon, mamimili ka. Pero ang advice ko, kung meron kang $1,000, you can start trading with 20. Para mas maramdaman mo siya kaagad. And then i-explain ko po siya kung paano siya nag-work. You can use 2 to 3% nung initial balance na laman mo. Kung $100, $2 or $3. Kung 1,000, 20 or 30 trades lang. Why? Kasi mas marami kang chances. And sabi ko nga kanina, yung trading sprint siya. Hindi siya, marathon siya, hindi sa isang ganun. Nakukuha niyo po. Di ba? So ngayon, paano siya nag-work? Okay pa po kayo na nakukuha niyo? Yan. So ngayon, Okay po, okay. paano siya nag-work? Dito, ikaw tumaya ng 100. Kasi ito lang yung balance mo eh. Kung meron kang 10,000, pwede kang tumaya ng 100. Pero kung wala, stick ka dito sa 2 to 3% nung initial ng balance mo. And huwag kang mag-aim nung sobrang laki. Mag-aim ka lang nung nandito ka. Kasi pag may 20 ka, let's say 20, yung risk na ginamit mo, pag pumasok yan, mananalo ka, let's say ng 30, mananalo ka ng 20, mananalo ka ng 40, mananalo ka ng 50, or mananalo ka ng 100. Nakita nyo po yung difference. And papakita ko kung paano siya nag-work. Okay. Sa YB po, ang strategy na ginagamit namin is price action. And yung risk management po namin is napakaganda. Why? Kasi po, yung strategy na ginagamit namin is combine yan with proper risk management na ako po mismo yung nag-design. And eto po, it cost me a lot of money to learn. And at the same time, ang dami kong talo bago ko siya natutunan. To be honest, sasabihin ko po sa inyo yung totoo. I lost a lot just to take this one. Ito yung naging investment ko talaga. So strategy, naka-pair siya with risk management. Let's say, meron ako ngayong $1,000. Trade ako ng 20. Sa trading po kasi, sa risk management po, kung babalikan natin tong nasa taas, yan. Di ba sabi ko may mga bracket po to? Yan. Yung risk management. Ang isang bracket po niyan, ang tawag doon is risk to reward ratio. What do you mean by risk to reward ratio? Ako, as a trader, and yung strategy na ginagamit ko, if I will risk $20, I'm aiming to win at least $30 or 40 or 50 or mas mataas. So paano siya nangyayari? I will risk 20. That is one part. Ang risk to reward ratio ko, minimum po is 1:1.5. What do I mean 1:1.5? So mananalo ako ng 30 sa kada trade ko. I will give you a perfect example. Ito po yung minimum. Minsan, ang nangyayari po sa amin is ganito. 1:3. Minsan, 1:4. So, paano 1:3? Paano 1:4%? Yan. Pag nag-risk ako ng 20, ang either mapanalunan ko is 30, 60, 80. With risking small amount. Plus, I have 50 chances. Again, part ng risk management, I will give you the perfect and best example for this one. For example, nag-trade po ako.
I have 5 trades. Yan. Or gawin nating 6. My first trade was a loser. So, negative na ako ng 20. Tama po ba? Second trade ko, nanalo. 1:1.5%. So, panalo ako ng 30. Third trade ko, natalo ulit. So, minus 20 na naman ako. Yung fourth trade ko, naging 1:2. So, that is 40. Ito, nanalo. 1:3. That is 60. Ito, natalo. Okay. So, basically, I have 3 wins and 3 losses. Let's say, ito, natalo. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ito pala yung panganin. Natalo. 20. Ito, 60. So, I want you to do the math, sir. Yan. So, meron akong 3 talo. One, two, three. I lost $60. And meron akong 3 panalo. Normally, sa ibang trader na hindi gumagamit ng risk management at hindi nila alam to, break even lang sila or baka minsan mas talo pa sila. So ngayon, yung first win ko is 30, second win ko is 40, and yung third win ko is 60. So ang total na napanalunan ko is 130. Tama po ba? Medyo mahina kasi ako sa matik. Minus 60. So basically, on my 6th trade, I win $70. Na ang ratio ko, na ang win rate ko is 50-50. What do you mean 50-50? 3 wins, 3 losses. Pero, my risk to reward ratio is different. Which is, sinasabi ko po sa inyo na sa YB, ganun kami mag-trade. And pag nag-trade po kami, same amount lang. Based dun sa capital namin. Why? Kasi pag natalo kami, 20 lang yung mawawala sa amin. Most of the people ganito sila. Natalo sila dito, dodoblehin nila. Gagawin nilang 40 to. Gagawin nilang 60, gagawin nilang 50. Gaya po ng sabi ko, ulitin ko, you never know kung mananalo ka ba or hindi. Ikaw mismo sa sarili mo yung makakapagbigay ng panalo. Ikaw mismo sa sarili mo yung makakaintindi kung alam mo na ba yung ginagawa mo. Kung karapat dapat ka na bang manalo. So why you will change? Pero, kung mag-i-stick ka at magkakaroon ka ng proper risk management, alam mo sa sarili mo na ang matatalo lang sa'yo sa trade na yan is 20. Pero hindi mo alam kung magkano yung mapapanalunan mo. Nakukuha nyo po, basic. Since mga mayor de edad na po kayo, pinapakita ko to sa inyo. Black and white, no, red and white. Sorry, red kasi yung pinangsusulat ko. Diba? Napaka-simple, sir. Sobrang simple, basic math. Tama po ba? Nakakukuha nyo? Yan. Opo. Okay lang po ba yung way kung paano ako magturo or medyo i-adjust ko ng konti or tuloy po natin ng ganito? Sabi ko po sa inyo, Tama, sir. Okay, sir. Okay na yan. I will be direct as much as possible because I want you to start right. I want you to start correct. There's no time playing games kasi hindi na po kayo mga bata eh. Di ba? Hindi naman sa pag-ano kasi yung trading time consuming siya. And sabi ko nga, sobrang time consuming niya. So, hindi na po kayo para maglaro. Kasi wala na kayong dapat sasayangin na oras. Given doon, syempre, dapat po ngayon ang ginagawa nyo na lang, nag-e-enjoy. Di ba? Wala na kayong masyadong ibang iniisip. So, let's make it enjoyable habang natututo kayo, habang nag-aaral kayo. Di ba?
So, nakuha nyo na po to kung paano namin ginagawa with our strategy, and at the same time, yung risk management namin is proper. Just to make it Yes, sir. right for you. So, yung iba, sinasabi nila 100% win rate sila. Wala pong ganun. Ako, okay na ako. Kahit 50% win rate lang ako. Why? Kasi alam ko yung strategy na ginagamit ko at yung risk management na ginagamit ko, it's built to withstand any kind of market situation. And at the same time, it's built na maging profitable ako in the long run. Kasi yun naman po talaga yung goal. Simple lang naman yun eh, di ba? Kung gusto mo na malaki yung kitain mo, lakihan mo yung kapital mo. Di ba? Lagi ka lang mag-a-add ng zero. Kung may $1,000 ka, don't expect na in 1 month or 2 months, yung $1,000 mo magiging 10,000 yan. Or magiging 3,000. Or magiging 5,000. Diba? Swerte ka na in 1 month kung talagang ginawa mo to na doble yung pera mo. Sobrang swerte ka na. It means magaling ka nun. It means naintindihan mo lahat. But in order for you na kumita ng malaki, you must put another zero. But I will not suggest that for now. Why? Kasi nagsisimula po pa lang. Nagsisimula pa lang kayo. You will make a lot of mistakes. You will make a lot of errors, especially sa pagpindot. You can try testing with $100 or kahit $50. Trade kayo $2, $3, $4, $5. Kung may 100 kayo, pwede kayo mag-trade ng $3 per trade or $5 per trade. And see how it goes para mas ma-experience nyo. Diba? Pero, pwede naman po kayong mag-trade kahit wala kayong kapital. Kasi kung may trading view kayo, meron po diyang tinatawag na demo trading. Meron po diyang paper trading. Do that for like maybe at least a week or so. Sabayan nyo yung mga signal namin and then check nyo kung nagpo-profit ba kami or hindi. Diba? So, then pag mas naging confident na kayo, tsaka po kayo magpasok ng totoong pera. Pero, kung maiintindihan nyo, kung naiintindihan nyo po to, you can start with 100 para alam nyo po yung pakiramdam ng live trading. Pero kasi sa trading view, dyan nyo po kukunin yung risk management natin. Yung video na sinend ko sa inyo sa Telegram account nyo. Nakukuha po. Sir. Yan. Sure? Klaro, sir. Sure na po? Sure. Yan. Sigurado. Yan. So ngayon, andun na tayo sa last part nung triangle. Yan. Trading psychology. So, strategy, risk management, and trading psychology. Ito po kasi, ito po sa inyo to. Yan. Paano siya nag-work? Trading psychology is ito yung mentality mo pagka nagtitrade ka. Ito ka bilang ikaw. Okay. Marami kang things na kailangan i-consider pagka nagtitrade ka. And isa sa mga things na yon is kailangan yung isip mo is panatag or maayos. Why? Kasi you will have losing streak. What do you mean losing streak? Hindi ka laging panalo. Even ako, as a trader, I can tell you honestly na natatalo ako. Natatalo ako ng 5 beses, natatalo ako ng 10 beses, natatalo ako ng 15 times straight in a row. But I can manage. Why? Kasi meron akong risk management. And kung ako meron akong $1,000, I have 50 chances. So kung matalo ako ng 10, I don't care. Why? Kasi meron pa akong 40. And yung 40 na yan, pag naging maayos or naging maganda yung trade ko, based dun sa strategy na ginamit ko, kung talo ako ng 200, I can take that one in one trade, 2 trades, 3 trades, or 4 trades only. And then I will continue the cycle. Nakukuha nyo po kung bakit perfect tong tatlo na to na magkakasama. And ang another part or ang another branches ng trading psychology is kung paano mo gagamitin yung patience mo tsaka yung consistency.
as a trader. Kasi most of the trader, once they lose the 20, once they lose the 20 again, once they lose 20, mga tatlo, talo na sila ng 60. So, parang 940 na lang account nila. Gagawin yan, most of the time, is tatayan na nila yung 40 to cover their losses. Diba? Kuha niyo po. Yan. So, you have to start with that end in mind na kailangan mong sundin yung trading psychology mo. Bukod sa trading psychology, ang TP is part yan, parang trading plan, di ba? Kailangan may plano ka. Sir, pagka may ginagawa kayong mga project, di ba kailangan nyo munang planuhin? Ano ba yung plano mo? Halimbawa nakita mo yung Solana gumagalaw. Yan. Kita mo yung Solana. Ito yung Solana. Yan. Kita mo dyan yung Solana. Bago yan nandyan, kailangan may plano ka na. Nakita ko yung Solana, possible tong umangat. So ngayon, ang plano ko dito, magti-trade ako. Or plano kong yung Solana bababa, magti-trade ako, yung stop loss ko ilalagay ko dito. And then ang tatargetin ko is let's say 1:1.5. Yan. Ganito lang. So dito, magre-risk ako ng $20. So ngayon, let's say nakuha yung order ko, pag lumampas dyan yung mga candle or lumampas dyan yung price, talo ko ng 20. Pero pag yung candle or yung price umabot dito sa take profit ko, panalo ko ng 30. That's how trading works. Kaya po kung makikita nyo dun sa group, sinisend ko yung mga chart ko. And later on, ituturo ko sa inyo kung paano bumasa nung chart. Paano nyo makikita nasan yung entry dito, nasan yung stop loss dito, and at the same time, nasan yung take profit. Minsan sinusulat naman namin. Pero dun sa bagong channel or dun sa bagong group na gagawin natin, isusulat na namin. Para alam nyo kung ano yung entry, alam nyo kung ano yung take profit. And magagawa nyo lang po yun kapag pinanood nyo yung Telegram video natin. At in-apply nyo. Kasi kung hindi nyo po siya magagawa at hindi nyo siya susundin ng tama, baka minsan kahit panalo yung trade natin, talo kayo. I just want to be honest with you. Why? Kasi po, kailangan yung sundin yung tatlo. Kailangan yung sundin yung 3 symmetrical triangle. Kailangan proper yung risk management nyo. And sabi ko nga, habang nagsisimula pa lang kayo, I got this one. I got the strategy. For now, binigay ko na to sa inyo. Yung risk management. All you need to do is to follow it. Kung hindi nyo alam, hindi kayo magtanong sa akin, direct, pwede kayong magtanong kay Kevin, and ipapakita namin sa inyo kung paano nyo siya magagawa, saan kayo nalilitong part. Okay, kasi sobrang importante po nun. Eto, since wala pa kayong strategy, we got this one. We got the strategy. Okay, we will provide the signal for you. Yan. Eto, kayo po to. Why? Kasi kayo po yung pipindot ng button. Kayo po yung may alam kung magkano yung balance nyo. Let's say meron kang 1,000. And kung magkano yung trade na gusto mo. Kung gusto mo ng 50 lifeline, 40 lifeline, 30 lifeline, or 20 lifeline, it's up to you. You can trade with 20, you can trade with 30, you can trade with 40, or you can trade with 100. If yun yung sigaw ng puso mo. But, pinaka-ideal po is 2% of your account. Sinabi ko na. Ito, binigay ko sa inyo. Why? Kasi kayo yung may control nito. And ito, I will help you with it. I will help you paano nyo i-manage yung mga trade nyo or paano nyo i-manage yung mga sarili nyo once you are doing mistakes sa trading. So, kailangan maging open po kayo sa akin. Pero sa pagpindot, kayo po yun. Kasi I will not ask magkano yung balance mo. I will not ask magkano yung gusto mong i-trade. It's on you. Wala kang pake kung $10 lang yung laman ng Binance mo. Wala kang pake kung $100 lang yung laman ng Binance mo. Ikaw ang pipindot. Ikaw ang maglalagay, ikaw ang mag-input. Parang ang hirap, no? Pero madali po.
parang ang boring nung pinag-uusapan natin. Pero making money, it's not boring, it's fun. Diba? Pagka alam mo kung paano gawin. So, yun po yung 3 things na kailangan yung malaman at kailangan meron kayo para maging profitable kayo na trader. Sobrang simple lang po nito. Why? Kasi may mag-guide po sa inyo. Merong tao na tutulong, ako, si Kevin, yung nasa group, pwede kayo magtanong, pwede kayo mag-message. Kasi approachable yung mga yun talaga. Mababait yung mga nasa group, tsaka mga advancing na yun. Mga kasama ko na sila nagtitrade sa gold. Sipin nyo, parang ganun sila before na parang kayo 1 year ago. Yung tinahak nung mga yun. So, yung stretch nung inabot namin na pagtuturo na ginawa ko sa kanila, they can make money on their own right now. And dun pa lang po panalo na ako. Yeah. Sabi ko nga sa kanila, matagal na akong panalo. Pero nagkaroon ako ng team, nagkaroon ako ng family, nagkaroon ako ng mga bagong friends na nagtiwala sa akin. And I never failed them. Yung journey nila hindi naging madali. May mga losses din sila kasi nagkakamali sila. But it's okay. It's so minimal. Sobrang less nung talo nila. Kahit po itanong nyo sila randomly. Tanongin nyo lahat ng mga nandun sa kasi lahat yun mga part ng monthly tsaka in-depth masterclass. So ngayon, yun po yung about sa YB. Ano yung mga bagay na kailangan nyo, paano kayo magsisimula, paano nag-work yung risk management. And yung in-depth po na sinasabi ko, ito yun. Meron po kasi tayong monthly, which is sa monthly, ang kino-cover po nun is yung basic tutorial na kakailanganin nyo. Okay. That is $50. Yan. Monthly po to. Ang cover nyan is yung basic, kagaya na itong mga sinasabi ko sa inyo. And then at the same time, yung signal. And paano po kayo makakapag-entry ng maayos para matuto kayo nung basic, makasabay kayo, mabawi nyo yung binayad nyo sa akin. Di ba? Na $50. So, di ba? Huwag na tayo maglokohan, sir. Matatanda na tayo eh. Di ba? Kaya kayo sumali, you're hoping to win. More than dun sa ininvest nyo. Di ba? But I'm telling you right now, if you will not do it properly, baka yung $50 nyo, madagdagan pa yan ng 0. Patalo pa kayo. So, start it correctly. Huwag nyo pong i-shortcut. Kung nahihirapan kayo, you can directly message me. You can directly message Kevin. And we will respond as soon as possible na makita ko yung mga message nyo. Ito po, yung basic. Yan, signal. And ito po, may mga pre-sessions ako dito about sa strategy, about dun sa ginagamit namin. Ito, 2 to 3 times a month. 2 to 3 times a month. Pwede po kayong mag-join ng mga webinars namin. Nakasama yung mga bago or kasama yung iba na nag-aaral pa lang din mag-trade. Yan. And then meron po tayong tinatawag na in-depth masterclass. Mostly nung mga matatagal na sa YB, naka-in-depth po sila. Yung in-depth masterclass po is ito po. Yung in-depth masterclass is one-on-one teaching po. Magpapakita ako sa inyo ng mga video ng sample ng one-on-one or one-on-two kasi yun lang yung kaya kong i-handle eh. Kasi po sila, ang ginawa ko sa kanila, batch by batch yan sila. Si Kevin, ang kapartner niyan, yung si John Gulben. Si John Gulben, tsaka si Michael Ribite. Yung mga nagpapakita ng mga PNA. Yan po yung kasabay niyan. Pero kasi si Kevin nawala siya, so mas nag-advance ngayon yung mga nauna sa kanya. Mas pumipera na. And ngayon, nagbalik siya sa akin. Sabi niya, sir, turuan mo na ako, seryoso na ako, hindi na ako mawawala. And ngayon, tanongin niyo po kung kumita na ba siya. So, nakasabay siya sa trade ko nung isang araw, parang 4-0 ata siya. Nung isang araw din po, nakatatlo ata siya. Tapos ngayon, may trade po kami na live, na running in profits pa. Kasi nantay pa namin na tumaas yung market, which is tataas naman po talaga yan eventually. So, ito po yung sa monthly. And yung sa in-depth po, ito po is $750. $750 po to. Lifetime na po to. Hindi na po kayo magbabayad ng monthly. And ito po, 2 to 3 times a week
tutorial one-on-one. Lahat po nung strategy or lahat nung alam ko from zero to freaking rockstar, tuturo ko po sa inyo. So kung sobrang newbie ka, from dito, yung learning curve mo, magi-spike ng paganon. Pataas. Katulad po nung ginawa ko dun sa mga iba na pumipera na ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, pwede nyo silang tanungin randomly. Sa dami po nung nandun, tanungin nyo po sila kung worth it ba yung binayad nila sa akin para matuto mag-trade. Dito po, I will share with you everything I know about trading. I will share with you kung paano ko ginagawa yung maramihang entry, pero syempre, wala pa kayo doon. Kumbaga, yung ngayon po, nandito na yun. Medyo nandito na siya sa bandang taas. Ito kasi finish line na to eh. So, ang trading is continuous learning, so wala po yung katapusan. Infinite po yan. So, para lang din po malinaw. So, from dito, from newbie kayo, pero ito po, pagka nag-subscribe kayo dito, wag nyo pong sayangin yung oras ko. Kasi kung gagawin nyo to kasi trip nyo lang o gusto nyo pumera, wag na po. Kung di namin kayo makakasama, wag na po. Pero kung seryoso ka na gawin tong negosyo, this is not compared dun sa matututunan mo, compare doon. Bakit may bayad? Bakit mahal yung bayad? Why? Kasi meron po yung value. And yung value na yan is sobrang iba. Since nagsisimula kayo and you have the means to do it right. Kesa matalo ka ng more than dito, do it. Diba? Gawin mo siya. Pero I'm not forcing you to join. Pakiramdaman nyo po muna yung mga sarili nyo. Pero kung gusto nyo pong i-step up or gusto nyo i-level up yung trading nyo instead na nagbabayad kayo nito ng monthly. Kasi dito, makukuha mo rin naman eh. Kaso mas matagal. Si monthly, siguro, matututo ka ng 1%, 1%, 1% kada buwan. So, in 12 months, mga 12 or 20% kung mabilis ka. Pero dito, weekly, you can earn, or daily, you can earn 1%. So, yung pwede mong maabot dito ng 12 months, dito, 1 to 3 months, you can see the result kung paano ka magiging profitable. 1 to 3 months. Depende po yun sa inyo kung gaano kabilis yung learning curve nyo or kung gaano nyo siya kagustong gawin. Pero sabi ko nga, mahirap po to, yes. Tatanungin nyo ako, mahirap, hindi ko sasabihin madali. I will tell you na sobrang hirap niya. To be honest with you. Pero, dito po, yung pinakamabilis nakikita ka ng pera. Lahat ng puyat mo, lahat ng pagod mo, lahat ng pagsusunog mo ng kilay, bayad po yan. Sobra pa. So, yun lang po yung session natin for today kasi gusto kong i-align yung mindset nyo, yung mentality nyo. And I can share with you kung ano yung cover netong in-depth na to kasi meron po akong list kung ano yung mga bagay na kasama dito sa package na to. So, yun po. I hope na may natutunan po kayo sa lesson natin for today and sana nagustuhan nyo po. And welcome sa YB. You can start trading with us and at the same time pag-aralan nyo po muna kung paano mag-entry sa TradingView, then paano nyo po siya magagawa into your Binance, and then pagka may questions kayo pwede nyo tanongin para makasabay kayo sa mga trades namin. So pag naguguluhan kayo, tanongin nyo po ako or tanongin nyo si Kevin, magre-response ako. And later on, pag napag-desisyon nyo na kung ano yung gusto nyong gawin, kung gusto nyo talaga tong pasukin at gusto nyong matuto at gusto nyong ma-fast forward yung mga bagay-bagay kagaya nung ginawa ng iba na sinasabi nila it will take for you like 3 to 4 years or 2 to 3 years bago ka matuto, bago ka maging profitable. We can fast forward it. Why? Kasi may nakagawa na po. And ako, like ko sinasabi sa group, I practice what I preach. Hindi po ako yung boka lang. Kasi ako po may pruweba, may resulta po. And sabi ko nga po, magtanong kayo dun sa mga nasa YB randomly. Kasi lahat po nang nandun is naka-in-depth. Nag-start sila ng 50. After 1 month, or yung iba after 2 months, they go for this one. So, yun. Yun po.
ang masasabi ko. So, you can ask randomly kung effective ba kasi they will speak for themselves. Hindi po ako yung magsasabi na ito profitable to. Si Kevin Bidanes pumepera yan. Si Francis Baluyot pumepera na. Si Mark, hindi po ako magsasabi. Sila na po mismo yung makakapagsabi nun. Pwede nyo pong tanongin yung mga nasa group. Kasi right po nila yon, and kumbaga parang deserve nila yun na sabihin, oo, natuto ako. So, I make it. Na anytime pwede akong kumita ng pera. Kasi sobrang endless yung possibility pag nagtitrade ka sa market. Both crypto, forex, indices, or kahit ano pa yan. Once you know how to read the chart, how trading works, and then it's gonna be amazing. And lahat po ng mga notes ko nung nagsisimula pa lang ako is kasama dito. About risk management, na ako po mismo yung sulat kamay ko po mismo. And at the same time, ganun kasi ako kaseryoso eh. Kasi gaya ka na sinabi kung gaano kadami yung alam mo, ganun kalaki yung bayad. So, sabi ko, nag-aral po ako ng 4 na taon eh. Diba? Tapos papasahurin ako ng minimum or above minimum. Diba? Eh ngayon, pag nag-trade ako, yung sinasahod ng mga boss ko. Diba? In 1 week, in 1 day, 3 days, 4 days, I can earn that one. Yung per quincenas nila, yung per katapusan nila. Diba? I can do it on a daily basis. So, diba? So, bayad po yung mga effort na binigay ko. So, sabi ko nga, ganun lang po siya. Nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyong pabilisin, kung gusto nyong patagalin. I'm not saying na ako lang po yung pwedeng makapagturo sa inyo. There are a lot of mentors out there na possibly na mas magaling pa sa akin magturo. Possibly mas maganda yung strategy nila. Or mas better sa akin. Overall, times 2, times 3. Pero kung gusto nyo po talaga itong gawin, look for a mentor na makakapagturo sa inyo kung paano siya gawin ng tama from the start. Yun po yung kailangan nyo. Yun po. Magiging honest ako. You need someone na magtuturo sa inyo paano to gawin ng tama. There are a lot of mentors out there in YouTube na mas mura kaysa sa akin. Pero after you pay, they will give you some sheet of paper, some videos to watch, that's it. And for me, I'm not like that. Why? Kasi ako based on experience. Hindi po ako yung mga influencer trader type. Execution. Ang entry ko po live. So, yun po. So, yun lang po yung masasabi ko. I hope na nagustuhan niyo yung trading, and it's been so nice to talk to you, to meet you on cam. And I hope na one day, pagka ginawa nyo to at naging successful po tayong lahat, is magkita-kita tayo. Which is yun yung plano namin sa YB. Hello, sir. Hello po. Sir, question? Ay, sige po. Sir, doon sa in-depth training, bali, kasama po ba yung ano doon, yung gold sa o yung forex? Lahat po, sir. MT5. Kung paano po mag-set up sa MT5, paano po kayo makakapag-open ng broker, same dun sa broker na ginagamit ko. Lahat po, sir, sa inyo. Lahat po pera nyo, kayo po yung may control. Wala po akong control na hawakang pera nyo or something. I will just teach you how to fish, and then that's it. Everything po from zero to freaking rockstar. And kung sasabihin nyo po sa akin kung possible siya, sobrang possible po. Kasi more than 15 or more than 20 yung nasa YB na naka-enroll dito. And lahat po sila, nakikita nyo, balikan nyo po sa group chat. Mga trade ko sa MT5 nandun, sa gold. Sa gold po, ang trade po namin doon is scalping. Scalping. Sir, thank you, sir. Yan. Sa crypto naman po, intraday ang strategy na ginagamit natin. Pero parehas po itong price action. Ito po, type scalping, 5 minutes or 1 minute. Like in 1 hour, you can earn times 2, times 3, times 5.
ng risk mo, or like in 15 minutes, you're done for the day. Dito, you will wait for quite some time, 1 day or 1.5 days to finish your trade. Pero dito po sa gold, scalping lang po kami. Sa forex naman po, swing trader po ako. What do you mean swing? It will take like 1 day, 2 days kasi mabagal yung galaw ng forex. So, yun. Lahat po ng gusto nyong malaman, lahat ng klase ng strategy na alam ko, na ginagamit ko, na backtest ko for so long, and alam kong profitable siya, ituturo ko po sa inyo. Sabi ko nga po, ayoko kasing manggaling sa akin. Gusto ko manggaling po sa iba, kay Kevin, dun sa mga nakikita nyo nagsisend ng PNL. Tanungin nyo na lang po sa kanila. Kasi pangit pag ako po ayoko kasing magtaas ng bangko na sasabihin kong ganito, sabihin kong ganyan. Ayoko po nung ganun. Ako, sabi ko nga po sa inyo, yung klase ng trader na ako is true execution. Kasi nandun po yung profit. Wala na po akong paligoy-ligoy. Diretso po ako. Medyo, pag sa group, makulit lang ako kasi puro bata yung nandun. Parang medyo abnormal ako sa kanila. Pero syempre sa inyo, ibang approach po. Kasi mas matanda kayo sa akin. Syempre, as a sign of respect na din. Diba? Sabi ko nga, nauna lang po ako, pero may mga bagay kayo na alam na hindi ko alam. Na which is later on, baka pwede nyong maituro sa akin. So, pag nag-decide po kayo, I will teach you how to do it. Kagaya ng ginawa ko sa kanilang lahat. Gusto nyong step up yung game plan nyo. And it's a lifetime. And eto po, pagka ginawa nyo lahat nung sinabi ko, in 1 to 3 months, tapos po, hindi kayo pumera, ibabalik ko po sa inyo yung 750 nyo. Basta gagawin nyo lang po lahat ng sinabi ko. Susundin nyo lang po yung 3 bagay na kailangan. In 3 months po, pag nagtitrade kayo, tapos hindi kayo naging profitable, after kong ituro, after nyong pagtyagaan yung lahat, yung 3 bagay na to, pag ginawa nyo ng tama to, tapos hindi po kayo nakapasok sa triangle, I will give your money back. No questions asked. Pero, pag tama ako at pumera kayo, balato. Di ba? Ganun lang po yun. Doon tayo sa panalo. Panalo Yeah. tayo. Ganun lang po siya ka simple. Kasi wala na pong time na yung poweran, makipaglokohan. Wala nang ganun, sir. Execution agad, man. Yun kasi talaga yung kailangan. So, yun po. Wala po akong mga record kasi pag nagturo po ako live. Pero kasi ito, yung mga basic nire-record ko para dun sa mga bago, pwede nilang panoorin din. Kaya nagpaalam ako sa inyo kung pwede kong i-record. Alam po nila na hindi ako nagre-record. Actually, sila pala yung nagre-record sa akin. Pero hindi nila sinishare sa iba. Ganun po ako. Kasi as much as possible, sa in-depth lalo na, I want to adapt dun sa kausap ko. Kasi pag yung kausap ko, send ko lang sa kanya tong video na to, magkaiba naman sila ng approach, magkaiba sila ng thinking, magkaiba sila ng alam. So parang hindi siya mag-work. Di ba? Halimbawa, kay Sir Jun, yung approach ko sa kanya, pwedeng hindi mag-work sa'yo. Kaya hindi po ako nagbibigay ng recorded. Kaya po live talaga. Pinagtsatsagaan ko po talaga na bawat estudyante, kakausapin ko sila bilang sila. Hindi po para ipasa yung video na training namin ni Kevin, trading namin ni Francis, kay Sir Jun, tas auto panoorin mo. Hindi. Why? Kasi iba yun eh. Iba siya, iba ka. So, ganun po ako magturo. Para lang din po aware kayo. Iba yung alam niya sa alam mo. Iba yung gusto niyang marinig dun sa gusto mong marinig or sa gusto mong matutunan. Di ba? So, yun po. Kaya wala akong mga record ng mga videos. Risk management lang talaga. And yun. Kaya talagang 1-on-1 or 1-on-2 yung labanan ko. Why? Para ma-focusan ko sila. Ganun po. Kasi sayang naman, di ba? Pinagpagura natin ng 1 to 3 months yan. Napagod ako, tsinaga kita. Di ba? Kasi babalik ko yung 750 mo, hindi ka matututo. Di ba? Parang lugi naman ata ako nun, sir. Yeah.
So, yun po. Yun lang yung masasabi ko. So, thank you. I hope na may natutunan kayo. And yan. I will see you on the next trade po, mga sir. Mga otits. Salamat, sir. Thank you po. Salamat po. Thank you. Salamat po. Sa Bye-bye po. pagtuturo ng pag-intindi. Ako. Salamat po at I- ipuput namin yan. ipo-forward ko po to sa sa mga Telegram nyo para mapanood nyo siya ulit tas mabalikan nyo po. And ang wish ko lang po, sana wag nyong i-forward sa iba na hindi part ng YB. Opo. Pag pinorward nyo sa iba, hindi kayo magiging profitable trader, may sumpato. Joke lang. Sige po, kasi privilege nyo po to as part of YB. Di ba? Yes, sir. So, yun. Salamat po ng madaming. Salamat ulit, sir. And I hope na may natutunan kayo sa susunod po ulit. Usap po ulit tayo. Sige, sir. Maraming salamat ulit. Thank you po. Thank you. Ingat. Ingat po. Salamat po ng napakarami. Ingat.